Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. I am Churgas from Masagri Channel, a faith healer also, a tarot reader. So ngayong hapon na to, tignan natin ang sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is a monthly gabay for the month of December 2025 for the sign of Aquarius. So Aquarius, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices ng spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Aquarius signs ang ating mga gilap? So guys, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the bell for more videos update. Then of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalong-lalo na ang skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksik-liglig na umapaw na biyayang manang balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advice ng ating angel spirit for the sign of Aquarius. So let's see and watch this. Angel Spirit, let's give me information. Paano kung sabihin sa inyo ng ating mga baraha? Tuklasin natin ito guys. There's a Six of Cups. This is something, a past situation, no, or past person na maaring bumalik or manumbalik. No, may mga bagay dito ngayon December na maaring magkaroon ng remnants. No? Parang, kumbaga, pagmumuni-muni na may mga bagay kang maaalala from the past. O may mga bagay na babalik, no, or taong babalik from the past. And because there's something guys with the Six of Swords, there's a transition. Unti-unti ka din daw makakaalis sa hindi magandang sitwasyon. Na makakabangon ka na unti-unti nang giginahawa ang iyong kalagayan, ang iyong eksena, sitwasyon. And because there's something guys with the Eight of Pentacles. Now this is something guys, mag-focus ka raw, no? Sa iyong trabaho, negosyo, hanap buhay mo. Ano man yung bagay na iyong pinagkakabalahan, no? Ano man yung bagay na iyong tinututukan or maaring kumbaga nagbibigay sa iyo ng income, so tutukan mo daw 'yon. At the same time, there's a Five of Wands, something complication. So may mga bagay na nagbibigay komplikasyon sa iyo. So mag-ingat ka sa mga taong pagkakatiwalaan mo dito. Na mag-focus ka lang sa ginagawa mo, no? Kailangan mas maging maingat ka. So let's see, at the same time, there's something the Hangman. Now there's something stuck, no? Baguhin mo yung perspective mo, baguhin mo yung pananaw mo. Some of you guys, nakakaranas ka ng delays and cancellations sa mga transactions mo. No, may mga bagay dito na kailangan nyo ng mabago or kailangan ng baguhin. Na ano naman yung bagay na matagal mo ng galawan, nakagisnan, nakagawian. And of course, there's a Page of Wands by good news. May magandang balita. Some of you ngayong December, makatanggap ka rin ng phone call messages, an email. No? Maaaring matagal ka nang naghihintay ng tawag, no? With your company, no? With your agency. There's a possible na maaaring makatanggap ka na ng mensahe. No? Maaaring itong bagay o itong na to ay maaaring magdala sa iyo ng new beginning. No? This is something, a message, no? With a good news. And of course, there's something guys with the Empress card for revert. Disconnect from the world. No? Ibig sabihin talaga may taong babalik from the past. No? Na parang itong tao na to kaya babalik. No? Dahil palpak ang pinalit. O maaring, kumbaga sinasabi dito, kailangan alagaan mo na ang iyong sarili. No? Parang susubukin ka ulit dito. No? Kumbaga, kung mauuto ka pa ba ulit. No? Kung mabubudol ka ba ulit. No? And there's a Knight of Wands, so something perseverance. So, kailangan mo magtiyaga at magpatuloy sa iyong ginagawa. So, kumbaga, unti-unti na mababago ang sitwasyon at positions mo, na unti-unti na rin daw gagaang ang pakiramdam mo. The Eight of Pentacles represent with the Queen of Swords, clear the boundaries. So, ibig sabihin, pagdating sa negosyo, trabaho mo, natutukan mo, alisin mo yung mga bagay na magsisilbing balakid. No, yung makakasira ng iyong kumbaga, eksena or maaari magde-distract sa'yo. Alisin mo yun. Kung alam mo itong tao na to hindi makakatulong sa'yo, no, layuan mo. At the same time, there's something guys with the Knight of Swords. Nagkakaroon ka ng anxiety, sleepless nights. No, dahil may gumagambala sa'yo. No, or mayroong mga bagay na nagbibigay kaguluhan sa isip mo, no? May mga problema kang pinagdadaanan o ngayong buwan na to, December, mag-ingat ka sa mga bagay na paparating, baka magbigay ng stress sa'yo, no? Or depression. So, maging aware sa mga taong nasa paligid mo, baka maipit ka sa sitwasyon. Now, there's the Hangman, represented with the Queen of Cups, no? This is something dramatically actress. Mag-ingat ka na may taong magaling magpaikot, magaling magdrama.
No, kailangan mag-ingat kasi maiipit ka dito sa situation, wag mo nga hayaan na mapaikot ka niya, na mag-ingat ka. Now, let's see what is additional messages tayo with an angel spirit. Now, pagdating naman tayo sa Page of Wands. So, this is something, the Hermit card. Now, the answer yun is this year. So, bibigyan kasagutan, no? Bibigyan liwanag, no? Ang iyong isipan. Maaaring may mga bagay kang matutuklasan dito. At itong bagay na ito ang magdadala sa iyo ng bagong eksena. Now, let's see what is the Six of Cups and the Empress card. There's something, the Queen of Pentacles, being mature enough, no, and being grounded, how to manage and control your finances. So, mas matuto ka ng pangalagaan at proteksyonan yung pinaghirapan mo. No, matuto ka na sa mga naranasan mo. No, ano man yung bagay na pinagdaanan mo from the past, kailangan bit-bit mo yon. No, and of course, this is something, the Six of Swords, the Knight of Wands, referenced with the Page of Cups. Now, listen to your intuition and listen to your gut feeling. So, pinapakita dito na lagi kang makikinig sa nararamdaman mo. Kung gusto mo mabago ang sitwasyon mo, magtiyaga ka sa ginagawa mo, magpatuloy ka, wag mo nga kayaan na ma-distract ka nila. No? So, there's something, guys, with a Temperance. So, there's something, divine intervention. Paalala sa'yo, kung gusto mo mabago ang sitwasyon at ikot ang kapalaran mo, pinapaalalahanan ka, linisin mo ang nasa hanay mo. So, there is a lot of toxic and negativities around you. Now, there's something, guys, with the Knight of Pentacles, mas maging secure ka sa mga plano mo dahil maraming inggitera. There is something, an evil eye. Now, let's see. And of course, at the same time, this is something, the Moon card. This is something, revelation. Na bagay na ma-reveal ka dito. Mayroong taong pinaglalaroan ka. No? Kumbaga, you're feeling you're feeling exhausted. No? Parang feeling mo latang ka, balisa ka. May taong gumagambala sa'yo at ginagamitan ng elemento. Kaya, hindi ka mapakali. No? Lalo-lalo na sa madaling araw. No, this is something, the moon represents something at midnight. No, talaga sa pagdating sa madaling araw, balisa ka, di ka makatulog, no, and nagigising ka some of nowhere. Alas 2, alas 3 sa madaling araw. No, there's a specific date na talaga, specific time talaga na every time na ganong oras, lagi ka nagigising. So there's something wrong about you. So, there's something, guys, with a tower moment for a major changes. Bagay na parang unti-unti mo nang malalaman, no? Kung sino tong taong sumasalbahay sa'yo at the same time, no? Talagang mayroon taong, kumbaga, gumawa sa'yo, no? Lalo-lalo na sa inyong tahanan, binuhusan niya ng pampamalas at binigyan ng para lahat kayo sa inyong tahanan at may magkasakit. Ganon. For the outcome, there's something, guys, with pag lumabas dyan yung Devil card, Pag lumabas dito yung Devil card, ibig sabihin dito, yung pinaka-outcome, pag lumabas yung Devil card, may gumagawa ng black magic sa'yo. And of course, this is something, a King of Swords. No, stop the pattern. Putulin mo na yung mga bagay na alam mong hindi nagsiserve, hindi nakakatulong. Kung alam mo yung nakaraan na, wag mo nang binabalik-balikan pa. And there's an Ace of Swords with a breakthrough, bagay na magbibigay liwanag at magtatagumpay ka. Na makakalis ka rin sa situation positions mo. And of course, there's a Five of Swords. Nagkakaroon ng self-sabotage kasi masyado kang open o masyado kang tiwala. So, maaaring sa trabaho mo, no, kumbaga hindi mo iniisip na itong taon na to ay sasabotahin ka o maaaring itong taon na to ay inggitera, there's an evil eye, gano'n. Hindi mo lubos na maisip yon. Kaya parang lagi kang nasasabotake. And there's a magician for something, oh my God, talagang may sumasalbahay talaga sa'yo dito. Now, there's a magician, something reflection. Na lahat ng bagay na to ay maaaring may tungkol sa reflection. Mag-ingat ka sa mga salamin na basag sa inyong tahanan, tanggalin nyo po. No, nakakatakbo siya ng negative. And of course, baka may salamin po na nakatapat sa pintuan, nakatapat sa bintana. No, this is something open portal po kung tawagin, ha? Kaya nagki-create po siya ng negative. No, kaya nakakapasok yung mga elemento. No? And because they say that there's something, a Six of Pentacles, na ibig sabihin dito, kaya din, hindi nagtutuloy-tuloy yung magandang kapalaran sa'yo. No? Sinasabi sa'yo dito na magiging maganda ang iyong eksena, matutupad yung mga pangarap mo, nga lang nakakarangan. And because there's something, guys, with high physics. So, there's a hidden agenda or there's a hidden enemies. So, talaga may mystery sa likod dito. So, ibig sabihin nito, mayroong eksena lang, no, na maaring nagki-create ng negative dito. No? Kaya, parang mabigat, na may maling pwesto sa inyong tahanan, no, maaring merong bagay na maling position, so kailangan maging aware kayo doon. So, let's see what is additional messages for finances and career, love life, at kalusugan. Let's watch this. Ayan, medyo okay yung ganito. So, pagdating naman tayo sa finances and career, love life at kalusugan.
So, there's something, guys, with a death card. Na pagdating sa finances and career mo, there's a transformation na maaaring nakaranas ka ng bankruptcy or ngayong buwan na to, may mga bagay na matatapos na. Na maaaring kagipitan, na maraming mga challenges ka naranasan this past few months. So, ngayong buwan na to, ay maaaring may mga bagay na matatapos na. No, at the same time, this is something, guys, with a judgment. This is something a wake-up call o paalala sa'yo ng ating divine. Kung gusto mo matapos to, mag-pay attention ka, may babala. No, because this is something, guys, with a several with a snakiness. No, meron taong sumusubaybay behind your back o may mga taong nagsisinungaling behind the scenes. So, maging aware. And because there's a Three of Cups, especially with your friends. No, there's a lot of evil eye. Maraming inggitera daw. Okay, thank you. And just for that. And because there's something a King of Pentacles, mas maging secure ka at practical ka sa kung ano man yung bagay na meron ka. Kung may mga plano ka, may mga bagay kang gustong gawin, wag buwan ng kwento. No? Gawin mo na lang hanggang sa mag-succeed ka. Wag ka na nag-share ng thoughts and information. At the same time, this is something the Hierophant for education, for a lesson learned, na mayroon talagang palipad hangin. No? Maaaring there's an evil eye o sumpa o kamalasan na nakakapag-create ng kumbaga hadlang na pagdaloy ng magandang kapalaran sa'yo. Pagdating sa love life, there's something the Seven of Wands. No, kailangang protection mo ang iyong relasyon, pag-ibig, pagmamahal, ganon. Kung gusto mo maging masaya, no, sa piling itong tao na to, sa piling ng iba, kung gusto mong mag-successful, protectionan mo ang iyong relasyon. And this something the world, maaring magsasucceed ka, no, maaring magtagumpay kayong dalawa ng person mo, at maaring magkaroon kayo ng trouble. Now, there's a Ace of Cups. So, nag-uumapaw ng love. Talagang there's a love and passion talaga. No? Talagang mahal na mahal yung isa't isa. Now, there's something important connections. Now, this is something deep soul connection. And there's something that, guys, with a 10 of Cups, with a happiness. So, magiging masaya. At magiging maligaya ang iyong family. Wow. No, talagang magiging maayos ang iyong sitwasyon pagdating sa buhay pag-ibig. There's the devil. Ibig sabihin talaga may sumasalbay sa inyo ng person mo na may naiinggit sa inyong relasyon. Kaya pala lagi kang madalas iniiwan, no, maaring lagi kayo nagtatalo ng person mo, no, maaring kumaga mabigat ang inyong pagsasama. And there's a Two of Cups na may partnership. Ibig sabihin dito, it's either there's an ex na maaring sumasalbay sa inyo or there's a family-related or toxic family. Pagdating sa kalusugan mo, there's a Seven of Pentacles with a harvest time. So, pinapakita dito, guys, no, naaanihin mo lahat ng bagay na ginawa mo pagdating sa kalusugan mo. Kaya kailangan alagaan nyo ng tama at wasto ang inyong kalusugan. And there's a Three of Swords. See, nakakaranas ka ng paninikip ng dibdib. No, kung ano nararamdaman mo, parang kang tinutusok, no, sa inyong dibdib. No, kailangan alagaan mo yung sarili. There's something financial law. There's a Five of Pentacles in reverse, something na makaka-recover na kayo sa mga kagastusan nyo. No, ibig sabihin matutumbok niya na kung ano ba talaga yung pinanggagalingan ng kalusugan nyo, kung saan talaga nanggagaling yung mga sakit nyo. Ibig sabihin malalaman nyo na para malilesen na yung inyong kagastusan, no? Kumbaga baka magpagamot ka ba spiritual or maaring kumbaga mag-take ng herbal teas, ganon. And because there's something, guys, with the Two of Swords, no? Nagkakaroon ka ng undecided, no? Maaring kumbaga nagkakaroon ka ng undecision, something like that, no? Parang kumbaga nahihirapan ka mag-decide. And there's a Three of Wands. Naghihintay ka na resulta, document, papers, na may mga hinihintay ka result dito. There's a possible na makuha mo na. And this is the Nine of Pentacles na may potential para maging masagana ang iyong kalusugan, kumapit ka. Ibig sabihin may pag-asa pang gumaling ka sa karamdaman mo. Na huwag ka mawala ng pag-asa. So let's see. Pagdating naman tayo with an angel spirit messages, no? With an angel spirit guides, no? Sa mga gabay. Now we proceed na tayo sa mga gabay. Sa mga gabay na tayo, guys. What is the magic of prayer messages advices for you? And this is something easy, that's it. No, pinapakita dito, guys, no, stop trying so hard to control this situation. So, ibig sabihin dito, so kailangan mo surrender. No, wag mo kontrolin yung isang bagay. Unfold it naturally. And because at the same time, there's something dietary change. So, kailangan mo mag-diet. No, baka more on laps ka, more on lamon. No, iwasan mo yung mga unhealthy foods. So, let's see what is the yin and yang oracle card. At the same time, this is something, guys, with a message, travels, no, communications, maraming bagay na maaaring dumating dito. And because there's a fulfillment, there's something, a wish is coming true. Matutupad yung mga pangarap mo. Now, there's a wishes. Now, there's a wish fulfillment. Talaga matutupad yung naman yung bagay na hinihiling mo, kumapit ka. So, let's see what is the synchronicities represent what.
represent guys with the princess, no? Maring may nag-isa kang anak na babae o maaaring kumbaga tinuturing kang princess. So maaaring may tinuturing kang prinsesa. And there's an healing. Wow, magkakaroon talaga ng healing, no, sa buhay mo at sa situations mo kumapit ka. Pagdating naman tayo sa Romance Angel with a Mystic Love Oracle deck. Unexpected storm. So talaga may mga bigla ang pagbabago na hindi mo inaadya, no? And this something guys with addiction. So kumbaga about sa partnership, meron ditong kumbaga unhealthy attachment, meron ditong parang hindi maganda ang kumbaga connection nitong person na to. So maaring merong kumbaga greedy or something na parang obsession, ganon. Or meron ditong baka luho, bisyo, ganon, na nakakasira sa relasyon. Or bigla siya nagbago yung person mo. Archangel Michael messages. Guarded and protected, no? Pinoprotection na raw at ginagabayan ka nating Archangel Michael. What is a Jesus loving code said? A Jesus loving code said, guys, so there's something with all things whatsoever you shall ask in the prayer, believing you shall receive. Ano daw yung mga bagay na pinagdadasal mo, nilalapit mo sa ating Panginoon, kung naniniwala ka sa lahat ng bagay na yan, ipagkakaloob sa'yo ayon sa kalooban ng Diyos. Diba? Matatanggap mo yan. Diba? Let's see what is an angel's number. For angel's number, guys, 0808, there's a swift action. You will enter at time of expansion, so begin taking steps towards achievement. Your ultimate objective immediately. Finances will miraculously improve. And somebody has their mind set on you. So magkakaroon ka talaga ng kasaganahan dito na mas magpapalawig ng inyong hanapbuhay, negosyo, at maaaring magbago talaga at mag-improve talaga ang iyong resource of income or profit, no, kita, na magiging masagana. So let's see. What is additional messages tayo with the Money Move Oracle deck? So there's something guys with our resources. Talagang pagdating sa finances and career mo, mas magiging malawak siya. There is a resources. No, use wisely as needed. No, naman yung bagay na kailangan mo, yun lang ang kailangan mong ibigay or kailangan mong gawin, ganon. Wag mong pilitin yung isang bagay na alam mong hindi naman mahalaga. No, yung walang kabuluhan, nonsense, no, hindi magpo-profit sa'yo at hindi magbe-benefit sa'yo, tigilan mo. There's a shadow work represent what? From the shadow work represent what? There is something guys with a resentment. Forgiveness, release, and serenity. So may mga bagay dito na kailangan mo talagang pakawalan. No? Kumbaga may mga bagay na nangyari sa nakaraan na kailangan mong mas piliin magkaroon ng kapayapaan kaysa gumante. No? Kailangan mo ng forgiveness. So let's see what is a clarifying for life situation. Kaya siguro bumabalik-balik itong tao na to from the past. Siguro dahil sa pagiging soft-hearted mo. No, mabilis kang maawa, mabilis kang mapaamo. So, kumbaga, yes, of course, nandun ka sa way na yun, pero kailangan wag ka na ulit magpapabudol pa or magpapauto pa. Clarifying for life situation. There's something, guys, with adapt to transformation. So, talagang kailangan tanggapin mo to, no, sa pagbabagong mangyayari sa buhay mo. Embrace change with open arms, for it is a catalyst for your evolution and growth. Diba? Kumbaga ito yung bagay na kailangan mong tanggapin sa buhay mo, ang pagbabago na buong puso at buong kaluluwa mong tanggapin to, dahil ito yung bagay na magpapalago sa'yo. So, let's see what is a clarifying for a love situation. There's something, guys, with a eternal renewal. In the cycle of life, understanding, breed hope for what comes next. So, ibig sabihin nito, kailangan mo talagang, kumbaga, tanggapin, no? Kumbaga, ang buhay ng isang tao o buhay mo, no, babaguhin ito. No, at tintindihin yung mga bagay na may pag-asa pa. So, ibig sabihin, kumbaga, kung palpa kang minahal mo sa nakaraan, huwag kang mag-alala, may taong makakasama mo habang buhay. No? Mali man ang nauna, pero hindi lahat ng oras magiging mali ang huli. So, kailangan mas maging matalino ka sa pagpili. For what lies beneath the future? Ano yung mga bagay na nakatago sa hinahanap mo?
there is a next situation about to explode. Na may bagay dito parang pasabog, bulabog. Marami ka pang bagay na marireveal. No, at itong sitwasyon na to ang magbibigay sa iyo ng pagbabago. No, it's about to explode. And of course, there's something, guys, with a path of the light, represent what? A path of the light, represent what? And there's a kind-hearted. Ito yung talagang pagiging mabuting, pagiging mabuti ang puso mo talaga, no? And I navigate life difficulties with a positive mindset by consciously showing kindness. I spread warmth and understanding to those around me, creating a ripple of compassion. Talagang, kumbaga, hindi nasusukat ang mga kabiguan at mga katraidoran sa nangyari sa nakaraan. Ano man yung bagay na nagbigay sa'yo ng hinagpis at pananakit, no? Hindi yun yung hadlang para maging mabuting tao ka. Ang galing, no? There's a yes or no, pick a card. So, nandito na tayo sa huling chapter, guys. No? Then, of course, ang yes or no, kung bago ka lang sa channel ko, ang yes or no, pick a card, pwede ka magtanong. Isang tanong, isang sagot. Mag-iisip ka ng tanong at pipili ka na magiging sagot within 1, 2, or 3. Dahil kasi pag nakapag-isip ka ng tanong, isa lang ang magiging sagot dyan, please comment down below kung ano number na pili mo. And of course, ang magiging sagot dyan mismo, ito na, ngayon na. Kaya kailangan mag-isip ka quickly. Alam mo na. So let's see. Let's start with the number 1. Ang pinakasagot with the number 1, with a yes or no. Ang napili mo, there is a no and there's a yes. Dalawa ang sagot. There's a no, there's a yes. Feel wrong, bad idea, manipulated, led stray. Ibig sabihin nito, may liyang iniisip mo, wag mong pilitin yung isang bagay na alam mong hindi naman karapat-dapat. Wag mo naman ipilit yung sa situations, no? Kung alam mong mali, mali. Wag mo ipilit, no? Number 1, then there's a yes. It's a good investment, getting paid, saving up. So, ibig sabihin, maganda itong bagay na ipapasukin mo, yung bagay na alam mong may ibubunga or mag-grow ka, ilaban mo. Number 2, there is a yes. Number 2, there's a yes, reach for high goals, success is near. So, pinapakita dito, no, napakalapit na para magtagumpay ka. No, maaring sinasabi dito, tuloy-tuloy mo lang yung ginagawa mo. Malayo ang mararating mo. Number 3, there is a yes, taking flight, uplifting peace with decision. Magkakaroon ka ng kapayapang desisyon at mas magiging matayo ang paglipad mo. No, at yung mga pangarap mo ay maaring maisakataparan mo with a yes. So guys, this is something a monthly gabay. Monthly gabay for the month of December 2005. Ibig sabihin po ang monthly gabay natin, mangyayari to within December po, ha? Hindi porket sinabi kong Aquarius, kumbaga December month birth na nila yun, hindi. No, kaya this is something a monthly gabay for the month of December 2025 for the sign of Aquarius. So guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate, kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos updates. Maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo-lalo na ang skip ng ads sa way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksik-lig na gumabaw na biyayang manumbalik sa inyo. Don't forget to like and subscribe my channel. And of course, don't forget to follow my FB page. Maraming salamat po. And see you in the next video. Bye-bye. And babush.